Gagawa muna tayo ng video na reaction. Alam niyo po ba ang face-to-face? Yung face-to-face dati, kasi yung dati napaka-gold. Yung papasok pa lang sila, diretso na agad sa bugbugan. What? Hindi natin papanoorin yung mga ngayong face-to-face, yung mga modern. Hindi, papanoorin natin yung dating face-to-face. Ito yung pinili ko. Meron siyang 1 million views at 2012. Oh man. Grade 2 pa ako nun. Yeah, start na natin. Na itinagwa ang mga magulang dahil sa kanilang kapansanan. Napakasama naman ng batang yun. So yung bata, parang kinakayahan yung yun na niya. Kasi bulag siya. So, ang ginawa niya pa, lumayo siya sa nanay niya. Yan ha? Hindi naman po sapat na iiwan niyo ako. Oo. Kaya ang mabuti pa, atin na Ayup itong ka. tutukan at pag-usapan face to face. Ito. Face to face dati. Bago mag-start or bago i-interview ng host, yung mga nagkakaroon ng drama, may dance number. Bago mag-show. Tapos mamaya may bugbugan na agad. Itinatuwa nga raw ng isang anak ang kanyang mga magulang at ang pinakamasakit, may iba na ina itong ipinakilala sa kanyang Wow! So hindi niya lang kinaya, hindi niya lang tinakwil. Iba niya pa yung nanay niya sa totoong niyang nanay. Sa mga pinapakilala niya. What the Anong sa inyo dyan? B1 at B2. Gusto ko magkaroon ng ganito. Gusto ko magkaroon din ng ganitong klase show. Pero imbis na yung mga totoong tao, gusto ko mga YouTubers. Mga YouTubers na may sariling beep. YouTubers drama. May sumasayaw din. Pero imbis na mga sariling music, lalagay ko ng mga uncopyrighted music. Mga ganito. Okay. At para bigyan ng mga kapaki-pakinabang na payo ang ating mga bisita, syempre, nandito pa rin, kaagapay natin araw-araw, Attorney Ben Acosta. Dr. Ay, may jury nga rin pala sila. Nalimutan ka. Pipili tayo ng jury. Sino ba magandang jury? Si Paulul. Gusto mong gumawa ng ganito. Para YouTubers. Siguro, ma'am. Kasi gwapo ako, ma'am eh. Wow! Wow! Naku, huwag ka masyadong kikilos sa Ate Crisel. Dato ko hininervyos sa'yo. Grabe naman ang Oo, confidence. Hindi naman. Gwapo naman talaga si Kuya Pa. Gwapong-gwapo. Oh. Ate Griselda, gusto ko lamang po. Ay, mukha pa lang. Parang nag-judge tayo. Babae na. Talaga ba? At nagawa. So, breakdown ko na lang sa inyo to kasi wala lang, pinanood ko na siya na maayos. Si Kuya Pablo, yung isang bulag na lalaki kanina, hindi yun yung totoong tatay ng babae. Then, hindi siya totoong yung tatay ng babae kasi 23 years old yung nanay na bulag. 23 years old siya na nagkaroon siya ng anak. Or nakilala yung nanay, si Kuya Pablo. Then, 2 months, umalis yung anak. Sinabi niya lang daw, magtatrabaho siya. Yung anak, iba na yung pinapakilala niya. Nanay. Yung ibang pinapakilala niyang nanay ay yung amo niya. Then, ito na, papasok na. Mag-i-explain na yung anak kung bakit niya ginagawa lahat yan. Pa ang dahilan ni Princess at nagawa niyang ikahiya ang mga magulang niya. Alamin niyo. Apaka-hype naman nun. Papasok ka na, meron ka ng chanting. Face to face. Face to face. Bakit nagpakilala ka ng ibang nanay? Kasi po, lagi po akong napapahiya sa mga tao na ang nanay ko bulag. Kaya hindi ko pinagtapat sa magiging asawa ko na sila ang tunay kong mga... Princess, anong nakakahiya kung ang magulang mo ay... Hindi lang sa ano nakakaya. Anong problema mo? Bakit mo ginawa yan? Ilang taon na to? Ilang taon? Hindi ka man na nagkaroon ng maturity ng utak na
Hindi mo kailangan makinig sa ibang tao. Gigigil ako rin sa babae nito. Simula pa po kasi pagkabata, ako na po ang umaano sa kanila. Nagsasawa na ako eh. Mukhang iiyak pa tong hype na tayo para lang magkaroon ng sympathy dahil Ako sa mga tao. So ang tanong, Princess, sino ang ipinakilala mong nanay dun sa boyfriend mo at sa pamilya ng boyfriend mo? Si Nanay Maria pe po. yung ipinakilala niyang nanay, yung nanay niya, hindi man lang niya parang naisip din na at sama naman nito, parang ang sama naman ng ginagawa. Hindi man lang niya din kinausap yung totoong nanay nung bata or nung babae. Hindi man lang din niya binigyan ng sense yung babae. Ang sinasabi sa akin ng mga tao, ang nanay ko bulag. Tapos iniisip ko, nasasaktan ako eh. Lagi-lagi ko na lang pinagtatakpan. Princess, hindi nila bulag sila. Sarili ko naman po gusto kong alagaan. Wow! Apaka-selfish mo! Pinahihiya niya ang kanyang mga magulang dahil kasi sila ay bulag. Princess, Ang tanong ko lang din, nababayaran kaya sila dito? Parang kasi, binibigay nila yung parang sabihin natin private drama, private beef at nilalagay nila sila sa public television. Babayaran kaya sila dito para lang ikwento at isettle yung drama, or it's either nababayaran yung nagkukwento or nababayaran sila. Ito kasi, dahil first episode ko pa lang to, hindi ko pa siya napapanood. Next time, yung mga next episode na lang, or next episode, gagawin ko na lang. Ang sinasabi sa akin ng mga tao, ang nanay ko bulag. Tapos iniisip ko, nasasaktan ako eh. Lagi-lagi. Ba't ka nasasaktan? Ba't ka napapas? Minsan matuto ka rin ba maging vulnerable sa maging klaseng salita, syempre. Basta huwag ka masyadong ma-offend sa mga slanders na binibigyan nila sa inyo. Kasi hindi nakakatulong yan sa buhay mo. hindi mo ba naisip na baka pag nalaman ni Alex at nung buong pamilya niya na ikinahihiya mo yung magulang niya, isipin nila anong klase kang babae? At bakit ikaw, anong klase kang anak? At bakit ikaw ang pipiliin ng anak nila na mapangasawa, ganyan ka nga trumato sa mga magulang mo, paano mo pa kaya tatratuhin sila bilang mga mother at father-in-law mo? Amy, what the? Dire-diretso yung pagsasalata, hindi nyo man na binibigyan ng chance mag-isip ng kahit na to. Sige, pakinggan natin, sasabihin niya. Biyenan mo. Oh, hindi mo ba naisip yon? Na mas actually, malaking palaisipan yon. Hindi ba mga kasawsawan? Oh. Boto Ngayon, hands. ang tanong ko sa inyo, sino ang naka-plus, sino ang naka-minus sa ating issue ngayon? Yung nasa puti ba, ang dalawang magulang na sa kabila ng kanilang ikangay kapansanan ay sinubukang magpalaki ng isang maayos na anak. O yung anak naman na nasa pula na aminado tayong pagod na rin naman daw siya, pero kinailangan ba niyang i-deny ang kanyang parents? Magboto hands nga tayo. Pula ba kayo o puti? Go! Kung sino man nag-red dito. Naku, princess, kung iyong nakikita ang tatay mo, kasi siguro naman, kung ikaw man ay nagpaalam sa kanila na hindi ka naman siguro nila titigilan, kaya hindi nila maintindihan kung bakit umabot ka sa puntong kinailangan mo silang i-deny. Naku, yan ang ating boto hands. Siya po ang ipinakilalang ina ni Princess sa boyfriend nito. Ang tanong, bakit kaya pumayag siya sa ginawa na ito ni Princess? Isipin mo, no? Apakalakas ng loob mo para pumunta siya dun sa gitna ng ng studio, sa buong maraming tao na wala nang ginawa kundi i-judge ka dahil sa sinabi mong nakakahiya, bulag yung magulang mo. Siya Aling sorry. magandang umaga po sa inyo. Ano kaya Paano dadahilan kayo na ito? napapayag ni Princess
na konsintihin po siya dito sa magiging pagsisinungaling doon sa kanyang boyfriend? Dahil po ano na po siya sa kanyang mga magulang na baka daw siya itakwil ng magulang kanyang boyfriend, baka siya iwanan. Kaya ganun po ang nag-ano sa kanya na pinilit niya ako magpakilala bilang isang magulang niya. Hindi ka man Ano na nga bang nag-isip. totoong dahilan at pumayag si Aling Fe na siya ipakilalang ina ni Princess sa boyfriend niya? At ang tanong, alam kaya ito ng boyfriend ni Princess? Makikilala na po natin sila sa pagbabalik ng Face to Face. Okay, next episode na to. Kung nagugustuhan nyo, at kung hindi, ala akong pakikagawin ko pa rin to kasi nag-enjoy naman ako. Papanoorin ko to the rest para magkaroon ako ng comment at magkaroon naman ako ng konti sinasalita. Kasi dito sa video na to, wala ako masyadong sinasabi. Nanonood lang ako at iniintindi ko yung kwento. Nag-enjoy kayo? Please, like nyo na lang to. At kung gusto nyo makita yung next episode, hindi naman nakakayang mag-subscribe. Bye!